Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. God bless you, my beloved, my co-preacher, beloved Brother Eddie. Amen. Grafani, purihin ang mga Panginoon. Mga minamahal, magandang umaga sa lahat ng mga pinagpalang anak ng Diyos. Mga kapatid, palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Lahat magsabing praise the Lord. Amen. Purihin ang mga Panginoon, mga mahal. Pinagpala tayo ng ating dakilang Diyos sa umagang ito. Amen. Sinamahan tayo ng dakilang Diyos ng kanyang presensya. Mga minamahal, lahat ng nakadama ng matamis na presensya ng dakilang Diyos, magsabing praise the Lord. Amen. Mga minamahal, tayo po ay mga kapatid, manalangin sa dakilang Diyos natin. Itaas po natin ang ating mga kamay, mga minamahal. Hallelujah. Dakilat mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal ang Panginoong Jesus, kami nagpapasalamat sa umagang ito. Dakilang Diyos, hallelujah, mahal ang Panginoon sa mga pagpapalang espiritual na pinagkalubos sa amin sa umagang ito, Diyos. Mahal ang Panginoon, linisin mo ang puso ng iyong mga anak. Hanggang mula sa iyo lingkod, mahal ang Panginoon, o Diyos, hanggang sa mga kapatid ko sa lugar na ito. Mahal ang Panginoon sa panalangin, o Diyos, ng iyong propeta, ang banal. O Diyos, umaamin ka sa umagang ito, ang banal, langis mo salita. Alisin mo hadlang sa aming kalagitnaan, O God. Mahal na pagpalain mo kaming lahat. In the mighty name of Jesus we pray. We bind the power of darkness right now, unbelief and doubt. Hindrances cast out in Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. God bless you po mga minamahal. Makabalik tayo sa ating mga upuan, mga kapatid ko. At bago pong lahat, ay nais ko magpaabot muna ng pinakamataas pong pagpupuri, pagluluwalhati, pagdakil at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa umagang ito, mga minamahal. At ako po ay nagbibigay ng dobling paggalang po at pagbati sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God. Ganon din po sa kanyang butihing mga anak, the Almeda children, the whole Almeda family. Praise God, hallelujah. At maging mahal, patuloy nating inaalaala ang ating beloved Honorable Stand Pastor Lina C. Almeda, mga minamahal ating beloved Mama Dear. Amen. At maging ang kanyang mga turo, maging mahal, ay nasa ating mga puso, mga kapatid ko. Purihin ang mahal na Panginoon. At sa lahat ng mga kapatid ko sa lugar na ito, ating mga elders, ang mga preachers po natin, yung ating mga choir members, musician, technician, at sa lahat po ng ating minamahal na mga kapatiran sa mga sandaling ito, sa ating mga viewers, mga minamahal, sa iba't ibang mga bansa, mga kapatid ko. Saan man umabot, ito po ng ating mga minamahal gawain. Amen. Hallelujah. Mga minamahal, samahan po ninyo kami. Sama-sama po tayo. Pag-aralan po natin ang salita ng dakilang Diyos, mga kapatid. Praise God. Darating po ang panahon, mga minamahal, na mamimiss po natin yung ganitong mga gawain, mga kapatid. At yung ganitong kasayang gawain. Amen. Praise the Lord. Amen, mahal. Masaya po, mga kapatid, ang nasa gawain ng mahal na Panginoon. Amen. At mas masaya po kaysa sa loob ng bahay natin. Amen po ba? Kasi mga mahal, nakatingin po tayo, mga kapatid, sa loob ng bahay natin, sa kisame lang, mga mahal, sa paligid lang natin, at napakatahimik, lalo na dito sa lugar natin, mga minamahal, ni huni yata ng ibon, wala ako marinig. Amen po. Mga minamahal, ang tangi nating kagalakan dito ay ang matamis na presensya ng mahal na Panginoon, yung kanyang mga buhay at makapangyarihang salita. Amen. Praise God. At inaasahan ng dakilang Diyos, mga kapatid, na tayo po ay magre-response, mga mahal. Ano man po ang napag-aaralan natin sa tuwing meron tayong meeting, meron tayong prayer meeting, mga minamahal. Amen. Mga kapatid, tayo po ay magbukas ng ating mga Bible. Dito po sa 2 Peter chapter 1, verse 10, mga kapatid. Sabi rito, mga mahal, of which salvation the prophet, no, 2 Peter yan. Chapter 1, verse 10. 2 Peter, not 1 Peter. 2 Peter, chapter 1, verse 10. Wherefore, the rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure. For if ye do these things, ye shall never fall. Tagalog po, mga kapatid. Ayon sa 2 Pedro,
1-Gs. Kaya nga mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na mga panatag kayo sa pagkatawag at pagkahirang sa inyo, sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay na ito, ay hindi kayo mga titisod kailanman. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos, mangin mahal ng mahal na Panginoon, magpala ng kanyang salita. Amen. Praise God. Mga minamahal, kunin natin yung ating title dito po sa talatang ito, sa 2 Peter chapter 1 verse 10. Make your calling and election sure, mga kapatid. Dito natin kinuha yan sa verse 10. Make your calling and election sure, ibig sabihin, siguraduhin natin yung pagkatawag ng dakilang Diyos sa atin, or sa Tagalog Bible, mga minamahal, mga panatag kayo sa pagkahirang sa inyo. Amen. Praise God. Make your calling and election sure, mga kapatid. Mga mahal, hindi na po tayo naghahanap. Nasumpungan na po natin. Narito na po tayo sa banal na iglesia ng ating pinakamamahal na Panginoon. Wala na po tayong dapat patunayan sa tagal po ng ating mga paglilingkod sa ating dakilang Diyos na buhay. Lahat po naranasan na natin. Marami po sa atin dito, tag 10 taon na sa paglilingkod. 5 taon, 15 taon, mga kapatid. Kahit nga po 3 years lang, mga minamahal, ay meron na po tayong panghahawakan na tayo po ay nasa katotohanan. Lahat magsabing amen? Mga mahal, lahat po ng bagay na nais nating malaman, napatunayan na po natin, mga minamahal ko, mula sa ating dakilang Diyos, dito po sa ating banal na gawain. Hindi na po tayo nangangapa, amen? Hindi na po tayo sumusuntok sa hangin. Ibig sabihin, hindi na tayo nagbabakasakali. Hindi na tayo nag-aalat-tsamba sa kaligtasan. Amen po ba? Mga minamahal ko, tutularan na lang po natin, mga kapatid ko, yung pamumuhay po ng ating beloved parents in the Lord. Ating beloved honorable pastor, ating beloved Mama Dirwin Mahal, kanilang beloved children. Amen po. May tutularan na po tayo, mga minamahal ko. Meron na po tayong example. So hindi na po tayo, mga minamahal, mahihirapan. Amen po? Mga minamahal ko. Gayahin na lamang po natin paano sila naglingkod, mga minamahal, ng masigasig. At wala na pong dapat ipag-alinlanganan pa. Tinawag tayo ng dakilang Diyos lahat. Amen? Dakilang Diyos ang tumawag sa atin para magmana ng mga pangako ng dakilang Diyos. Hindi na tayo naghahanap, sabi ko sa inyo kanina, mga minamahal ko. Hahakbang na lamang tayo, lalakbay na lang tayo. Amen po? Praise the Lord. May mahal, mapalad tayo, mga kapatid, sapagkat ang dakilang Diyos ay mas pinili niya tayo kaysa sa mga taong kilala sa mundong ito. Bakit kaya? Pinili niya, mga minamahal, yung walang kakayanan. Samantalang napakaraming ng tao naman, mga minamahal, na mas may higit na talento kaysa sa atin. Mas higit na nag-aral kaysa sa atin. Mas higit na pupwede sa kanilang kakayanan kaysa sa atin. Bakit? Buksan natin. 1 Corinthians chapter 1, verse 26 hanggang 29. Pakibasa ko. Sa aklat ng unang taga-Korinto, Kapitulo 1, versikulo 26 hanggang 29. 28. Hanggang 28. Sapagkat masdan ninyo ang sa inyo'y pagkatawag, mga kapatid, na hindi ang maraming marurunong ayon sa laman, kundi ang maraming may kapangyarihan, hindi ang maraming mahal na tao ang mga tinawag, kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan ng sanlibutan upang hiyain niya ang mga marurunong at pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina ng sanlibutan upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas. At ang mga bagay na mababa ng sanlibutan at ang mga bagay na hinamak ang pinili ng Diyos, oo, at ang mga bagay na walang halaga upang mawalang halaga ang mga bagay na mahalaga. Lahat magsabing praise the Lord, mga mahal. Iyon po ang sagot, mga kapatid,
Sabi ng Bible, masdan nyo ang inyong, sa inyo'y pagkatawag ng dakilang Diyos. Mga minamahal, hindi raw ang maraming marurunong ayon sa laman ng tinawag ng dakilang Diyos. Amen? Yang mga kapatid, nandito tayo. Pero sa katotoo niyan, sa totoo niyan, mga minamahal, mas maraming higit sa atin na pwedeng ipalit ng dakilang Diyos sa ating mga posisyon ngayon. Amen ba? Subalit sabi ng Bible, mga minamahal, mas pinili ng dakilang Diyos yung hinahamak ng mundo ngayon kesa dun sa marurunong ng mundo, mga minamahal. Pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan ng sanlibutan upang hiyain niya ang mga marurunong. At pinili ng Diyos ang mga bagay na mahina ng sanlibutan upang hiyain niya mga bagay na malalakas. Ang mga bagay na mababa ng sanlibutan, ang kanyang pinili, may mahal, upang mga kapatid ko, mawala ng halaga yung mga bagay na mahalaga sa mundo, mga kapatid. Amen. At kung titingnan natin ang 1 Corinthians chapter 3 verse 19, mga kapatid ko, sabi ng Bible, ang karunungan kasi ng mundo ay kamangamangan lang sa dakilang Diyos. Tingnan niyo, mga minamahal. Ang unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, Kabanatang 3, ang talatay 19, ganito ang sinasabi, sapagkat ang karunungan ng sanlibutan ito ay kamangmangan sa Diyos, sapagkat nasusulat, hinuhuli niya ang marurunong sa kanilang katusuhan. Amen. Purihin ang dakilang Diyos, mga kapatid. Ang tingin naman ng ang tingin naman ng mundo, mga minamahal ko, dito po sa paglilingkod sa mahal na Panginoon ay kamangmangan, mga minamahal. Ang mundo po, ang tingin nila, mga kapatid ko, sa paglilingkod sa dakilang Diyos ay kamangmangan. Pero sa dakilang Diyos pa lang, sabi rito, mga minamahal, ang karunungan daw ng sanlibutan, kamangmangan lang sa mahal na Panginoon natin. Amen. Praise the Lord. O sino, mga minamahal, ang mas mapalad ngayon, mga kapatid? Hindi pwedeng magmalaki kahit ang mga milyonaryo pa, mga minamahal, ng mundo, ng sanlibutan. Amen? O mahal, mas maganda, mga kapatid ko, na ang dakilang Diyos ay tawagin yung mga dukha, tawagin yung mga mayayaman, mga minamahal ko, para tayong lahat ay magmana ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Pero mga kapatid, kung ang mga nasa sanlibutan, mga unbeliever, mahal, wala silang pinagmamalaki kundi yung kanilang mga kayamanan, mga kapatid. Akala nila, mga minamahal, ay mas higit sila kaysa sa atin. Alam nyo, kapag ang Kristiyano, ang tao po na may Kristo sa puso, mga minamahal, yan ang pinakamayaman sa mata ng Diyos. Amen po? Purihin ang dakilang Diyos. Bakit? Dahil kapag namatay ang tao sa mundong ito, nising ko, wala siyang madadala sa kanyang libingan. Amen po ba, mga minamahal? Wala, mga kapatid. Hindi nila pwedeng, mga minamahal, gawing passes. Mga kapatid ko, yung kanilang mali-maletang mga kayamanan, mga mahal, para sabihin, ito po yung bayad namin sa pagpasok namin sa langit, mahal na Panginoon. Ito po yung aking mga diploma, mahal na Panginoon. Ito po yung aking mga trophy bilang bayad sa pagpasok sa langit. Hindi po pwede. Amen po. Lahat yan iiwanan natin. Praise the Lord. Lahat yan, mga minamahal, iiwanan natin. Purihin ang mahal na Panginoon. Mga mahal, ang pinakamahalaga, mga kapatid ko, yung tinawag ka ng Diyos. Tinawag ka ng mahal na Panginoon. Yung ang Espiritu ng dakilang Diyos ay nagpapahingalay sa iyo. Ginawa kang templo ng mahal na Panginoon. Amen po ba? Bakit nagtiwala ang dakilang Diyos ng kanyang Espiritu Santo sa ating mga puso? Bakit? Kasi, mga minamahal, may tiwala siya sa iyo eh. May tiwala siya sa atin na hindi natin ikokompromiso yung ating kaligtasan. Hindi natin ipagpapalit yung ating kaligtasan. Nakita ng dakilang Diyos kasi, mga mahal, na pahahalagahan mo yung pagkatawag ng dakilang Diyos sa iyo. Amen po? Lahat magsabing, praise the Lord, mga kapatid. So, God calls us through the gospel, mga mahal. Hindi tayo tinawag, mga kapatid, sa relihiyon. Hindi tayo tinawag ng relihiyon.
Hindi tayo tinawag, mga mahal, nung kahit sino mang Poncio Pilato sa lupang ito, mga kapatid. Tayo po'y tinawag ng dakilang Diyos through the gospel. Sa pamamagitan ng ebanghelyo, mga kapatid. Imagine dati po tayong bulag sa katotohanan. Amen po. Kaya pag mayroon pong nagpatotoo, mga minamahal, sa ating harapan, pag sinabing, kung hindi ito katotohanan, hindi ako magtsatsaga dito. Mali po yun eh. Mga minamahal. Hindi po tayo mga minamahal ang humanap sa dakilang Diyos. Hindi. Siya ang humanap sa atin. Amen po. Hindi tayong lumapit sa mahal na Panginoon. Siyang lumapit sa atin, nahabag sa atin. Amen. Praise the Lord, mga minamahal. Kasi mga kapatid, paano mong makikita ang dakilang Diyos? Bulag nga tayo sa kasalanan. Amen po? Nangangapa tayo sa dilim, mga minamahal, noon. Pero napakasimple lang pala. Para makalaya po tayo sa kadiliman, mga minamahal. Napakasimple lang pala. Sumampalataya ka lang pala sa ebanghelyo ng ating pinakamamahal na Kristo. Mga minamahal ko. At yun lang ipamuhay, mga minamahal, ang kanyang salita, mga kapatid. Mauunawaan mo na kung gaano kahalaga, bakit ka tinawag ng ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Amen. Lahat ng inaantok, magsabing, praise the Lord. Ephesians chapter 1, verse 18, mga minamahal, sabi ng Bible, the eyes of your understanding being enlightened, that ye may know what is the hope of His calling. What is the hope of His calling? And what the riches of the glory of His inheritance in the saints. Tingnan niyo mga mahal. Grabing mystery ito. Grabing blessing ito, mga kapatid ko. Para tayong nakahukay ng banga-bangang ginto dito, mga minamahal. Tingnan niyo. Tagalog. Ayon sa mga taga-Epeso 1, versikulo 18. Yamang naliwanagan ang mga mata ng inyong puso upang maalaman ninyo kung ano ang pag-asa sa kanyang pagtawag. Right. Kundi ano ang mga kayamanan ng kalwalatian ng kanyang pamana sa mga banal. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Pwede ba nating palakpakan ang ating mahal na Panginoon, mga kapatid? Amen. Hallelujah. Kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng kanyang pamana, mga mahal, sa mga banal, mga kapatid ko. Purihin ang dakilang Diyos. So ito pa, mga mahal, 2 Thessalonians chapter 2, verse 13 and 14. But we are bound to give thanks always to God for you, brethren, beloved of the Lord. Napakaganda, mga minamahal. Pili nyo, mga kapatid ko, yung tawagin ka lang beloved, mga kapatid. Because God hath from the beginning chosen you to salvation. Amen. God hath from the beginning, sabi rito. Mula pa sa simula eh. Pinili ka na eh. Mula pa sa simula, mga mahal. Wala pa ang mundo. Alam na ng dakilang Diyos, isisilang tayo sa mundo. Amen ba? God has from the beginning chosen you to salvation through sanctification of the Spirit and belief of the truth, mga minamahal. Ngunit kami nararapat, sabi rito, na magpasalamat sa Diyos dahil sa inyong mga kapatid na minamahal ng Panginoon. Tingnan nyo. Minamahal ng Panginoon sa pagkakahirang sa inyo ng Diyos mula ng pasimula sa ikaliligtas sa pagpapabanal ng Espiritu at pananampalataya sa katotohanan. 14 po. Sa kalagayang ito'y tinawag niya kayo sa pamamagitan ng aming ibanghelyo, mga kapatid, upang magkamit ng kaluwalhatian ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Kaya hindi po basta-basta. Hindi basta-basta, mga minamahal, na natagpuan natin ang dakilang Diyos, mga kapatid. Nakikinig po ba kayo? Hindi po ito basta-basta, mga minamahal. Huwag nating tanggapin ng wala pong kabuluhan
itong kaligtasan ito. Huwag nating tanggapin ang kaligtasan, mga minamahal, na pagdating ng panahon ay hindi mo pahahalagahan, mga kapatid. Huwag mo nang tanggapin. Sayang lang. Kaya sabi rito, mga minamahal ko, hindi po basta-basta eh. Alam nyo, kung wala pong nag-intercede, mga minamahal ko, para sa atin, ano po? Wala tayong lahat dito. Ano po ba yung intercede? Kung walang namagitan, kung wala pong namagitan, wala tayo dito. Kung walang man of God na nag-ayuno ng mahaba, mga minamahal, wala tayo dito. Kung wala pong man of God, mga kapatid, na nagsakripisyo, nag-ayuno, nagpupuyat, nananalangin, mga minamahal, tumatangis sa dakilang Diyos. At anong panalangin ng man of God, mga minamahal, bago tayo mapunta rito? Ang kanilang panalangin, mga kapatid ko, kung saan man tayo naroroon ng mga hinirang ng Diyos, ay pagtipunin sa church na ito. Amen? Nakinig ang dakilang Diyos sa kanyang propeta. So, paano tayo nakarating dito, mga minamahal ko? Sa iba't ibang paraan po, tayo tinawag ng ating mahal na Panginoon. Tinawag tayo, mga minamahal, ng dakilang Diyos dahil sa sakit, dahil sa karamdaman, dahil sa problema. Amen po? Dahil po sa kahirapan ng buhay, dahil po sa masigasig na paghahanap mo, mga minamahal ko, ng katotohanan. At mga minamahal, minsan naimbitahan ka lang ng iyong kaibigan, mga kapatid ko, mahal sa buhay. Ang iba po ay lipos ng mga bisyo. Puno po ng karamdaman. Amen po ba? Kaya nga sabi ng iba, mga minamahal, maging ang buhay ko, mahal na Panginoon, ay kulang pa para ialay sa iyo sa paglilingkod. Bakit? Dahil dati bulok na ang katawan ko nung ako'y masumpungan mo. Ngunit ako'y narito ngayon, buong buo, malusog, naglilingkod sa iyo. Pinagpapala mo ang buhay namin. Amen po ba? Punong-puno ng kagalakan sa paglilingkod sa iyo. Dating bulok ang aking katawan sa cancer, leukemia, TB, diabetes, leprosy, mga minamahal. Amen po ba? Ang iba, mga minamahal, depressed ang buhay dahil po sa mga problema. Halos mabaliw, mga inalang iba, dahil wala pong peace of mind. Kaya para sa mga tinatawag ng dakilang Diyos natin, mga minamahal ko, making sure, sabi ng Bible, your response to the call. Amen? Tiyakin natin na wala kayong second thought, mga minamahal ko, sa pagtawag ng dakilang Diyos. Dahil kung tatanggihan mo pa yung pagtawag ng dakilang Diyos sa iyo, kung huhulagpos ka pa, mga minamahal ko, sa panawagan ng dakilang Diyos, sasaluhin ka ng dyablo. Amen? Praise the Lord. Kaya pagtanggap natin sa pagkatawag ng dakilang Diyos sa atin, mga minamahal, madali lang. Through water baptism. Doon lang tayo mapapatawad sa ating mga kasalanan. Sabi ng Acts chapter 2 verse 38, Then Peter said unto them, Repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Amen. Kaya mga minamahal, marami pong tinawag, konti ang pinili. Tingnan nyo kapag nagkukursada tayo, kapag nagkukrusade tayo, may mahal, napakaraming lumalapit. Lalo pa nabasa nila yung ating imbitasyon. May mahal, kayo ba'y may karamdaman katulad ng cancer? Gusto ba ninyong gumaling? Gusto ba ninyong magkaroon ng kapayapaan sa puso at isipan? Ano yung taglay? Marital problem? Ayusin ang dakilang Diyos yan through the prayer of Evangelist Will de Estrada Almeida. May mahal, dudumugin talaga tayo ng tao. Bakit? Anong kanilang hinihingi? Kagalingan lang. Pero yung maglingkod sa mahal na Panginoon, may mahal, wala sa kanilang bokabularyo yan. Nakikinig mo ba kayo? Mga minamahal, yun ang kanilang pagkakamali, mga kapatid. Hindi nila naunawaan, mga minamahal, na mas higit sa kagalingan ng karamdaman, yung sanang masusumpungan nilang kayamanan kung sila po'y nagpatuloy sa paglilingkod sa dakilang Diyos. Amen? Kaya tayo ng mga nananatili ngayon, mga mahal, nagpapatuloy sa paglilingkod.
tayo po yung nakakita, mga kapatid ko, ng totoong kayamanan. Amen? Praise the Lord! Purihin ang ating mahal na Panginoon. Many are called, but few are chosen. Maraming tinawag, konti ang pinili. Tingnan niyo yung Matthew chapter 13, verse 41 hanggang 43. Pakibasa ng ating mga beloved elders. Sa aklat ng Mateo, Kapitulo 13, versikulo 41 hanggang 43. Susuguin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel at kanilang titipunin sa labas ng kanyang kaharian ang lahat ng mga bagay na nagpakatisod at ang nagsigawa ng katampalasanan. At sila'y igagatong sa kala ng apoy, diyan na nga ang pagtangis at ang pagngangalit ng mga ngipin. Humagkagayoy, mga liliwanag ang mga matuwid na katulad ng araw sa kaharian ng kanilang Ama, ang may mga pakinig ay makinig. Amen. Ang may mga pakinig ay makinig, mga kapatid. Mga mahal, dalawang klase rito. Kapag tinawag ka ng mahal na Panginoon, mga minamahal, at hindi mo pinahalagahan, dito po sa verse 41 ang bagsak natin, mga kapatid. Titipunin ng dakilang Diyos, mga mahal, ang mga nangakapagpapatisod, sabi rito, mga nagsisigawa ng katampalasanan, at sila igagatong sa kala ng apoy. Diyan na nga ang pagtangis at ang pagngalit ng ngipin. Impyerno po yan, mga kapatid. Doon naman sa nagpapahalaga, sa 43, kung magkagayoy magliliwanag ang mga matuwid na katulad ng araw sa kanilang kanilang Ama. Mga mahal, sa piling ng dakilang Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord. Palakpakan natin ang dakilang Diyos, mga mahal. Palakpakan natin ang dakilang Diyos, mga kapatid. Amen. Praise God. Praise God. So our calling and election as individuals is conditional. Ang pagkatawag pala ng dakilang Diyos, conditional. Pakinggan niyo po. Dalawang bagay, mga minamahal. Una, vessel unto honor. Nasaan tayo dito? Pangalawa, vessel unto dishonor. Amen. So ang tanong, mga minamahal, paano tayo nagre-response sa tawag ng dakilang Diyos natin? Paano natin pinagtatrabaho yung kaligtasan ibinigay ng dakilang Diyos sa atin? Naging blessing ba tayo sa church o hindi? Amen? Nakakatulong ba tayo sa pagpapalago ng church, mga minamahal? Nakapagdadala ba tayo ng kaluluwa sa church, mga kapatid ko? O nagiging katitisuran? Amen? Tingnan niyo yung Romans chapter 9, verse 21 hanggang 23 po. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, Kabanatang 9, ang talata 21 hanggang 23, ganitong sinasabi. O wala bagang kapangyarihan sa putik ang magpapalyok upang gawin sa isa lamang limpak ang isang sisidlan sa ikapupuri at ang isa-isa ikahihiya. Ano kung ang Diyos ay inibig na ihayag ang kanyang kagalitan at ipakilala ang kanyang kapangyarihan ay nagtiis ng malaking pagpapahinhod sa mga sisidlan ng galit na nangahanda na sa pagkasira. 23. At upang maipakilala ang kayamanan ng kanyang kalwalhatian sa mga sisidlan ng awa na kanyang inihanda ng una pa sa kalwalhatian. Amen. Purihin ang dakilang Diyos. Dito sa mga talatang ito, mga minamahal, dito po makikita natin yung vessel unto honor at yung vessel unto dishonor. Saan po ang gusto natin dun sa dalawa, mga kapatid? Ako gusto ko yung honor. Amen? Ayoko nang ako nagiging problema sa loob ng church. Gusto ko ako yung nakakatulong sa church. Amen ba? Praise the Lord. Kasi, bakit? Nakita ko paano nagsakripisyo ang beloved honorable pastor para pangalagaan niya ang iglesia. Amen po. Nung nasave kasi ako sa kongregasyong ito, mga mahal, 1983, ang humigit kumulang sa 500 pa lang yata, mga mahal ang member natin. Pero mga mahal, milyon na ang ating bilang ngayon, mga kapatid. Kaya nakita ko po, mga mahal, yung kanilang pagpapahalaga. Nakita ko, mga kapatid, yung kanilang pagmamahal sa bawat kaluluwa. Amen po.
Kaya sabi ko, mga minamahal, kapag katapos po ng gawain, mga kapatid, pagdating ko sa kwarto, ako'y nagtatanong sa aking sarili, mga mahal, saan ba ako parte naging pagpapala sa araw na ito? Saan ba parte ng aking mga ginawa sa maghapong ito na naging katitisuran ako? Kasi gusto kong mag-search, gusto kong makatiyak, mga minamahal. Dahil dalawang bagay po, mga kapatid, ang sinasabi rito. Ang sabi po ng Bible, kasi mga Romans chapter 9, verse 21 to 23. Alam po ba ninyo, mga kapatid, ang dakilang Diyos, gusto niya siya'y naluluwalhati. Kung halimbawa, pakinggan nyo, kung halimbawa, mga minamahal, sa isang Kristiyano, idaan niya yan, mga minamahal, sa libingan, patayin yan, mga minamahal, ng dakilang Diyos, para maluwalhati lang siya. Gagawin niya yon. Amen. Naalala niyo may naman si Ananias at si Sapphira, mga kapatid, sa Acts chapter 5? Sila po, mga mahal, ay naglingid at nagsinungaling sa harap ng mahal na Panginoon, sa harap ng kanilang beloved Pastor Peter. Mga minamahal ng kanila pong pinagkaloob sa dakilang Diyos. Inumit po nila, mga minamahal. At sabi ng Bible, mga kapatid ko, karakadaka sila po'y nabuwal, mga minamahal, na matay. At ang sabi ng Bible, mga kapatid, at ang buong iglesia ay sinidla ng takot nung makita nila, mga mahal, yung pagkilos ng dakilang Diyos. Marunong pala siyang magalit. Grabe pala siyang magalit, mga mahal. So nakita ko po, mga kapatid, na pag-aralan ko na, mga minamahal, pwede palang gawin ng dakilang Diyos ang lahat ng bagay, maluwalhati lang siya. Maging ito man ay, mga minamahal, idaan ka sa hindi maganda, mga kapatid ko. At idaan ka naman, mga minamahal, sa pagpapala. Amen? Halimbawa, mga kapatid, may isang Kristiyanong nagkukulang, nagkakasala, mga minamahal, napakatigas ng kanyang puso, ayaw sumunod sa dakilang Diyos, mga minamahal. At nabalitaan mong na-aksidente, mga kapatid ko, binawian ng buhay. Mga minamahal, pag nabalitaan ng mga anak ng Diyos, matatakot ang mga anak ng Diyos. Mga kapatid, ganun pala magalit ang mahal na Panginoon. Gagawin niya yun, mga mahal, para lang siya maluwalhati. Bakit? Ano yung taong yun? Vessel unto dishonor. Nakikinig po ba kayo? Sabi ng 22, kung ang Diyos ay inibig na ihayag ang kanyang kagalitan, unawain nyo, at ipakilala ang kanyang kapangyarihan. Tingnan nyo. Ulitin natin. Ano kung ang Diyos ay inibig na ihayag ang kanyang kagalitan at ipakilala ang kanyang kapangyarihan? Yun yung sinasabi ko sa inyo. Nagtiis ng malaking pagpapahinuhod sa mga sisidlan ng galit. Yan po yung mga vessel unto dishonor. Mga sisidlan sila ng galit ng Diyos na nanghahanda na sa pagkasira. Sa 23, at upang maipakilala ang kayamanan ng kanyang kaluwalhatian naman sa mga sisidlan ng awa. Ito yung mga vessel unto honor. Sabi rito, upang ipakilala ang kayamanan ng kanyang kaluwalhatian sa mga sisidlan ng awa na kanyang inihanda ng una sa kaluwalhatian. Palakpakan natin ang dakilang Diyos, mga kapatid. Naunawaan po natin? Kaya si Timothy, mga minamahal, si Timothy, mga kapatid ko, ay mahigpit pong pinagbilinan ni St. Paul tungkol po sa ministeryo niya, mga minamahal, sa church ng dakilang Diyos. To be the kind of person Christ can use for His highest purposes, mga minamahal. Binilinan niya, mga minamahal, si Timothy na kanyang anak sa pananampalataya. Pahalagahan po yung pagkatawag ng Diyos sa kanya. Pahalagahan, mga minamahal, ni Timothy, yung kung saan siya inilagay ng dakilang Diyos. Sapagkat ang sabi ng 2 Timothy chapter 2, verse 20 hanggang 22, mga mahal, ito po'y supporting verse pa rin, mga kapatid, nung ating pong nabasa kanina. But in a great house, there are not only vessels of gold and of silver, but also of wood and of earth, and some to honor, and some to dishonor. Tingnan niyo mo sa Tagalog na tayo.
ayon sa 2 Timoteo 2:20 hanggang 22. Datapwat, sa isang malaking bahay ay hindi lamang may mga sisidlang ginto at pilak, kundi mayroon din namang kahoy at lupa, at ang iba'y sa ikapupuri at ang iba'y sa ikasisirang puri. Amen. Kung ang sino man nga ay malinis sa alinman sa mga ito, ay magiging sisidlang ikapupuri, pinakabanal, marapat, gamitin ng mayari na handa sa lahat ng gawang mabuti. 22. Datapat layuan mo ang mga masasamang pita ng kabinataan at sundin mo ang kabanalan, ang pananampalataya, ang pag-ibig, ang kapayapaan kasama ng mga nagsisitawag sa Panginoon mula sa pusong malinis. Amen. Lahat po magsabing praise the Lord, mga mahal. Purihin ang dakilang Diyos. Mga kapatid, sinampol ni St. Paul yung bahay. Sa loob ng bahay, mga mahal, kapag sinunog mo yung bahay, may matitira dyan. Mga mahal. Sabi rito mga kapatid ko, sa isang malaking bahay, hindi lamang may mga sisidlang ginto, pilak, mayroon din kahoy. Mga kapatid. Yun. Yung ginto, mga mahal, yung pilak, mga kapatid ko, mananatili yan. Ayun, mahal. Yung mga kahoy, mga kapatid, masusunog yan. Ayun, mahal. Sabi pa rito, ang iba'y sa ikapupuri at ang iba'y sa ikasisirang puri. Kung sino man nga'y malinis sa aliman sa mga ito'y magiging sisidlang ikapupuri. Ayun, mahal. Pinakabanal, marapat gamitin ng may-ari na handa sa lahat ng gawang mabuti, mga kapatid ko. Ano sabi ng 1 Peter chapter 1 verse 7? Ang ating pananampalataya ay tinulad po sa ginto. Lahat magsabing praise the Lord. Idinadaan sa apoy, idinadarang sa apoy, mga inmahal, para lalong kuminang. Amen po ba? Ganun din, mga inmahal. Kung ang mga gawa natin, mga kapatid ko, ay ito po, mga minamahal ko, ay walang saysay, mga kapatid, masusunog yan. Kapag ang gawa naman natin, mga inmahal, ay pagpapahalaga sa kaligtasan, mga kapatid, mananatili yan. Lahat magsabing praise the Lord. I am making sure your election by God. By growing in grace, mga inmahal, and knowledge, mga kapatid. Imbis na manghina ka, imbis na manlamig ka sa paglilingkod, mga minamahal, tayuan natin yung biyaya ng dakilang Diyos, yung pag-ibig ng dakilang Diyos. Amen po? Praise the Lord. Huwag tayong gumawa ng nakapagpapahina. Huwag tayong gumawa, manginman, na nakapagpapatisod sa kapatid natin. Amen. Lahat tayong mga minamahal, wala ng alinlangan ni katiting na tinawag tayo ng dakilang Diyos sa banal na iglesyang ito. Kaya pagsamasamahin po natin, lahat po ng talent natin, manginmahal, for the greater glory of God. Amen. Pagsamasamahin natin, magtulong-tulong tayo, mga minamahal. Lahat tayo, mga kapatid, may reward na naghihintay sa atin. Amen po ba? Huwag tayong magkanya-kanya. Amen? Magkaisa tayo, mga minamahal. Palakpakan natin ang dakilang Diyos na buhay. Bearing fruit in our service to the Lord, mga kapatid ko. Magiging matibay po at matatag ka, mga minamahal. Magiging matatag tayo sa paglilingkod sa dakilang Diyos kung nasa iyo yung mga bagay na ito. Mga mahal, itong susunod nating mga talata. At ang sign po, mga kapatid, na malago ka na kay Kristo kung nasa iyo po ang lahat ng ito. 2 Peter chapter 1, verse 5 hanggang 10 po tayo, mga kapatid. Tagalog muna tayo. Sa aklat ni Kalawang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 5 hanggang 10. Oo, at dahil din dito, sa pagkaragdag ng ganang inyo na ang buong sikap, ay pamahagi ninyo sa inyong panampalataya ang kagalingan, at sa kagalingan ay ang kaalaman, at sa kaalaman ay ang pagpapigil, at sa pagpipigil ay ang pagtitiis, at sa pagtitiis ay ang kabanalan.
At sa kabanalay ang mabuting kalooban sa kapatid, at sa mabuting kalooban sa kapatid ay ang pag-ibig. Sapagkat kung nasa inyo ang mga bagay nito at ang sumasagana ay hindi kayo pababayaang maging mga tamad o mga walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat yaong wala ng mga bagay na ito ay bulag at ang nakakita lamang ay ang nasa malapit at sa pagkalimot ng paglinis ng kanyang dating mga kasalanan. Kaya mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na mga panatag kayo sa pagkatawag at pagkahirang sa inyo, sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay na ito, ay hindi kayo mga tisod kailanman. Amen. Palakpakan po natin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Yung malakas na palakpas, malakas pa sa ulan, mga mahal na palakpak. Amen. Amen. Praise the Lord. Mga mahal, ito po mga kapatid. Kinakailangan mga minamahal ko, maipasa natin lahat ito. Tingnan nyo, mga mahal. Dahil dito, sabi rito, pagkaragdag sa ganang inyo ng buong sikap, ipamahagi ninyo sa inyong pananampalataya ang kagalingan. Unang-una, kapag tinanggap natin ang dakilang Diyos, mga minamahal, dumalo tayo ng dumalo, mga kapatid, unang-unang tutubo sa atin, pananampalataya. Amen po ba? Lahat ng may faith magsabing, praise the Lord. Pero mayroon tayong faith niya, mga mahal, hindi pa, malayo pa yan. Hindi pa yan, mga kapatid. Kinakailangan yung pananampalataya na yan ay umabot doon sa kagalingan, mga minamahal. Alerto ka na, mahusay ka na, mga kapatid. Kaya mo nang ilagan, mga minamahal, yung tukso. Amen po. Kaya mo nang, mga minamahal, ipagtrabaho yung kaligtasan mo. Ibig sabihin, mahusay ka na, mga minamahal ko. Alam mo na yung kung kailan ang pagsamba. Miyerkules, Biyernes at Linggo. Amen po. Hindi ka na malilimutin, mga minamahal. Akala mo yung Linggo, Lunes. Amen. Ngayon, mga minamahal, sa pagkatapos ng kagalingan, mga kapatid ko, ay kinakailangan naman habang nagpapatuloy ka dyan, uusbong dyan yung kaalaman, knowledge sa Word of God, mga kapatid. Habang ikay dumadalo, may faith ka, may mahal, mahusay ka na, may virtue ka na, mga minamahal ko. Nagbabasa ka ng Bible, mga kapatid. So malalaman mo, may mahal, yung knowledge ng banal na kasulatan. May kaalaman ka na, may mahal, hindi pa natatapos dyan. Sabi po ng verse 6, sa kaalaman ay ang pagpipigil. Magpatuloy ka pa ng magpatuloy, mga mahal, hanggang sa ma-develop sa iyo yung mga mahal, yung marunong ka ng magpigil. Lahat magsabing, praise the Lord. Marunong ka ng magpigil. Ngayon, kung faith lang ang sa atin, kaalaman, mga minamahal, kagalingan, wala pa yan, mga kapatid. Nasa first step ka pa lang. Kinakailangan, mga mahal, ma-practice tayo doon sa pagpipigil. Amen. Dati, mga mahal, nananakit ka. Ngayon, mga kapatid ko, kaya mo nang pigilan. Amen ba? Dahil nagbago ka na. Say, praise the Lord. Mga mahal. Dati, mga kapatid ko, konting kibot lang, mga mahal, nagmumura ka. Ngayon, mga kapatid ko, ay hindi na, napipigil mo na. Imbis na pagmumura, mga mahal, hallelujah, praise the Lord na, yung ating pong nababanggit. Meron ka ng pagpipigil. Amen ba? Pagkatapos ng pagpipigil, mga minamahal, hindi pa natatapos yan, magpatuloy ka, mga kapatid ko. Ipamuhay mo yan hanggang sa umusbong, hanggang sa ma-develop sa iyo, mga mahal, yung pagtitiis. Sa pagpipigil ay ang pagtitiis, sabi rito. Marunong ka na magtiis. Amen? Dati, mga minamahal, kapag wala kang makain, mga kapatid, walang laman ng kaldero, anong gagawin mo? Ihahagis mo yung kaldero. Amen? Dati, ginagawa mong flying saucer yung mga pinggan. Wala kang pagpipigil, mga mahal. Wala kang pagtitiis. Mga kapatid ko, magpatuloy ka lang, magpatuloy ka lang. Pag may pagtitiis ka na, uusbong doon kasunod
kabanalan. Kaya akala natin, mga minamahal, kapag ikaw po ay tumanggap sa dakilang Diyos at ikaw po ay nagsuot ng kulay puti, mga minamahal, mahabang palda, holiness na po yun. Yes po, holiness yun. Pero may pag-aaralan tayo, mga minamahal, yung inner holiness. Amen. Kasi mga minamahal, haba nga ng palda natin, pero ang dami nating kaaway. Tama po? Nakikinig po ba kayo? Mga minamahal. Sabi rito, mga kapatid, pagkatapos ng pagpipigil, pagtitiis, pagkatapos ng pagtitiis, mga minamahal, anong sabi ron? Kabanalan. At pag may kabanalan ka na, mga kapatid ko, patuloy ka pa hanggang sa matuto ka na, mga mahal, yung mag-care ng kapatiran. Mabuting kalooban sa kapatid. Dati noon, may puot ang puso natin noon, mga mahal, pero ngayon, bakit mahal na mahal mo na mga kapatiran? Bakit mahal mo na yung mga kapatid sa mahal ng Panginoon? Mga mahal, bunga yan eh. Pag meron ka ng mabuting kalooban sa kapatid, anong kasunod yan? At sa mabuting kalooban sa kapatid, kasunod yan ay pag-ibig. Mga mahal. Yun yung godly love, mga kapatid. Na kahit sampalin ka sa kabilang pisngi, kaya mong iharap yung kabila. Yun yung love. Amen ba? Amen? Yun, mga minamahal. At kapag meron na tayo noon, sabi dito sa kasunod, sapagkat kung nasa inyo ang mga bagay na ito at sumasagana, ay hindi kayo pababayaang maging mga tamad o mga walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat yaong wala ng mga bagay na ito ay bulag. Tingnan niyo po. Siguro ngayon lang natin narinig ito. Ano po? Sapagkat yaong wala ng mga bagay na ito ay bulag na ang nakikita lamang ay ang nasa malapit. Bakit nasa malapit? Sa pagkalimot ng paglilinis ng kanilang datihang mga kasalanan, mga mahal. Nasa malapit lang, nakatingin, ibig sabihin, mga mahal, yung pagpapala ngayon. Mahal na Panginoon, gumawa ako sa ubasan mo, nasa yung pagpapala ko? Diba? Very demanding sa dakilang Diyos. Yan po yung nakatingin lang sa malapit. Amen. Mahal na Panginoon, humayo ako eh. Nasaan yung blessing ko? Hindi ganon, mga minamahal. May pagpapala o wala, kailangan matupad sa ating buhay itong mga to. Pag natupad ito, sabi ng Jess, kaya nga mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na mga panatag kayo sa pagkatawag at pagkahirang sa inyo. Sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay na ito, ay hindi kayo, ano sabi? Mga titisod kailanman. Amen? Praise the Lord! Kaya yung mga anak ng Diyos, mga mahal, mahilig sa tisod, mga kapatid, madaling masaktan, naku po, mga minamahal, mag-pray pa ng husto, mga kapatid. Pag-aralan po natin ito, mga mahal, sa ating mga bahay, 2 Peter chapter 1, verse 5 hanggang 10 po, mga kapatid ko. Amen. Kaya sabi ng Jesus, mga mahal, tingnan nyo, wherefore, the rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure. Palakpakan natin ang dakilang Diyos sa buhay, mga mahal. Lakasan po natin yung palakpak, mga kapatid ko. Amen. Hallelujah. Purihin ang mahal na Panginoon. Kaya, mga mahal, kinakailangan po maging worthy tayo sa pagkatawag ng dakilang Diyos sa atin, mga mahal. Amen? 2 Thessalonians chapter 1, verse 11, mga kapatid ko, wherefore also we pray always for you, sabi nito, mga minamahal ko, that our God would count you worthy of this calling. Kaya ang beloved honorable pastor, hindi siya tumitigil ng pananalangin sa atin, mga minamahal. Hanggang rapture yan, hanggang langit yan, mga kapatid ko. Anong panalangin nila, mga mahal? Na maging kaaya-aya tayo sa pagtawag ng dakilang Diyos sa atin. And fulfill, sabi rito,
fulfill all the good pleasure of His goodness and the work of faith with power. Amen. Praise the Lord. Mga minamahal, bago ako magtapos, mga kapatid ko, tularan po natin si St. Paul. Sa Philippians chapter 3, mga minamahal, sabi niya, hindi sa ako'y nagtamo na o ako'y nalubos na, sabi rito. Kundi ako'y nagpapatuloy, sabi niya rito. Nagpapatuloy ako, baka sakaling maabot ko, yaong kinaabot naman sa akin ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko pa inaring inabot, datapwat isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ang mga bagay na nasa likuran. Sinusundan niyo ba, mahal? At tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Nagtutumulin ako sa hangganan sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos kay Kristo Jesus. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. At habang inihanda natin, mga minamahal, ang ating awitin, why have you chosen me? Bakit ako ang pinili mo, O Diyos? Yan po ang ating awitin. Habang mga minamahal, inihanda natin yan, ating mga instrumentalist, mga kapatid ko, minamahal, finish God's call. And the call, minamahal. Ibig sabihin, tapusin natin yung pagkatawag sa atin ng dakilang Diyos. Tapusin natin hanggang dulo. Wala nga atras. Amen? Wala nang hihinto, mga minamahal. Hanggang finish line po tayo, mga kapatid. Pagkatawag ng dakilang Diyos sa atin, mga mahal, hanggang sa pagdating ng ating mahal na Panginoon. Kaya lahat po ng tumutulong sa gawain ng dakilang Diyos, may nakalaang reward ang dakilang Diyos sa atin, mga kapatid ko. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. Why have you chosen me? Ihanda natin sa Ingles sa Tagalog ang ating awitin, mga mahal. Diyos, bakit ako ay pinili mo bilang anak? Pati mo ang aking buhay. Bakit pinatawag mo, nilinis, iniligtas sa krus, sala ko'y binayaran. Sa bawat araw, O Diyos, tulungan ako. Ang utos mo'y aking susundin. Sa dakilang pag-ibig ng Diyos, sa kanya
Hallelujah, hallelujah. Lawak ng pag-ibig niya ay di ko kayang matanong at di ko kaya maunawaan. Sa bawat araw, O Diyos, tulungan ako. Yes, Lord God. Ang utos mo'y aking susundin. Buhay ko ay alay sa'yo hanggang sa langit ay dumating. Sa bawat araw, O Diyos, tulungan ako. Ang utos mo'y aking susundin. Buhay ko ay alay sa'yo hanggang sa langit ay dumating. Yes, Lord God. Hallelujah. Purihin ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Mga minamahal, lagi nating isipin yung ating turo ng ating beloved Honorable Pastor sa atin. Ang Kingdom of God, mga minamahal, kaharian ng Diyos ay hindi sa nakikita. Hindi ito sa nararamdaman. Hindi po ito sa emosyon, kundi sa pananampalataya. At ang paglilingkod sa dakilang Diyos, mga mahal, kung maglingkod ka sa dakilang Diyos ay 50%, mga mahal, hindi ka marapture. Kung ang paglilingkod mo sa dakilang Diyos, 70%, 90%, hindi pa rin, mga mahal. Kinakailangan, mga kapatid, 100%. Sabi nga ng beloved pastor natin, serve God without any mental reservation, but rather with an open heart. Mahal. Walang dapat ipalit, mahal, sa pagsamba. Sunday, papalitan mo, mahal, ng iba ang gagawin mo. Iwanan mo yung pagsamba. Hindi pwede, mahal. Hindi pwedeng palitan, hindi pwedeng ikompromiso. Mahal. Dahil tinawag tayo ng mahal na Panginoon. Tinawag tayo, mahal, banal na pagkatawag, mga kapatid. Banal na pagkatawag. Kaya tiyakin daw natin, mahal. Tiyakin daw natin nang natanggap nating kaligtasan at pagtawag ng dakilang Diyos ay not in vain, sabi ng Bible. Mahal. Nawa ito'y huwag mawala ng kabuluhan, mga kapatid. Pahalagahan po natin ito. Lahat magsabing praise the Lord, mahal. Habang binibigay kong pagkakataon sa ating beloved Brother Ed, mahal, sa ating pong pananalangin, sa ating mga pangangailangan, mga kapatid ko. Purihin ang mga Panginoon. Mahal, God loves you so much, our dearest Jesus loves you so much, mahal. Purihin ang mga Panginoon.
Praise the Lord. God bless you po. Pagdating preacher, very Guzman. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka mga Pinoon. Hallelujah. Sa ating mga pangailangan, sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Ating po napakinggan ang salita ng ating pinakamahal na Pinoon. Hallelujah. Hindi po tayo hallelujah, nagabaka sakali. Bagkus narito po tayo sa tunay na ebanghelyo ng kaligtasan. Narito po tayo sa tunay na Diyos na kung saan walang iba kundi ang ating pinamahal na Jesucristo. Ano po ang ating gagawin? Sumunod na lamang po tayo, manampalataya lamang po tayo, hallelujah. At kung tayo po'y mahina, ang sabi ng banal na kasulatan, humingi po tayo ng kalakasan na nagbumula sa ating dakilang Diyos, hallelujah. Walang alinlangan, tayo po lahat ay iniibig ng ating dakilang Diyos. Ating palapakan ng ating pinakamahal na Pinoon. Walang alinlangan, hallelujah. Hindi nagkamali ang ating dakilang Diyos upang tayo po'y tawagin sa gawain ito. Ano ang layunin? Upang ating matanggap, hallelujah, ang pagpapala na nais ipaabot sa atin ng ating pinakamahal na Jesucristo. Ano pa ating gagawin? Sumampalataya na lamang po tayo, maniniwala lamang po tayo, sumunod na lamang po tayo sa pinapagawa sa atin ng ating dakilang Diyos. Ulitin ko po, hallelujah, kung kulang po ang ating pananampalataya, ang sabi ng banal na kasulatan, handa ang ating dakilang Diyos na bibigyan po tayo ng sapat ng pananampalataya, humingi lamang po tayo sa ating pinakamahal Pinoon. Ibig sabihin, humingi po tayo ng tulong sa ating dakilang Diyos. Walang makatulong sa atin, kundi ang ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. 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 Upo dakilat mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa dakilat makapangyarihan pangalan niyo po aming pinakamahal na Panginoong Jesus. Una-unang pinasalamatan po namin mahal Panginoon na kami po lahat ay yung iniibig dakilang Diyos. Maraming salamat mahal Panginoon. Dinala niyo po kami sa tunay mong gawain. Maraming salamat dakilang Diyos. Binuksan niyo po aming mga puso at kisipan sa tunay na ebanghelyo na kaligtasan. Maraming salamat dakilang Diyos. Ginamit niyo po aming Bible Pastor Wildis Radalmido Intem Prophet, O God, upang aming marinig ang tunay na ebanghelyo na nagmumula sa iyo. Kalakip ang kapangyarihan, hallelujah, kababalaghan, hallelujah, signs and wonders na nagmumula sa iyo dakilang Diyos. Para kami ay lubusang sumampalataya aming pinakamahal Panginoon. Narito po kami dakilang Diyos ay mga pangailangan sa iyo. Baong lahat, humingi po kami ng kapatawaran sa lahat-lahat po na yung mga pagkukulang, pagkakasala at pagkakamali. Dakilang Diyos, saan niyo po kami nasumpungan sa aming paglabag sa iyong banal na kaluban. Patawarin niyo ang bawat isa aming dakilang Diyos. At sa patuloy pa rin pong panalangin ng aming mahal galang Pastor Wildis Radalmida, nais po namin paabot sa iyong mahal Panginoon na ayaw po namin binabuhay makasalanan. Kami po'y dumadalangin mahal Panginoon. Tulungan niyo ang bawat isa amin na maging karapat dapat handa sa iyong pagbabalik. Ito po ay aming samat dalangin sa makaparehang pangalan ni Jesus at po magsabing Amen. Hallelujah. At ating po sawayin ang lahat ng uri na gawa ng kaway. Una-una, hallelujah, na tayo po ay linlangin. Una-una na tayo po, hallelujah, ay takpan ng ating kaisipan sa pangako ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Opo aming pinakamahal na Pinoon, narito po kami dakilang Diyos ay mga pangailangan sa iyo. Una, tigit sa lahat, aming dinadalangin, mahal Panginoon, aming hiningi. Dagdagan niyo po, Diyos, aming pananampalataya sa iyo. Bigyan niyo po kami ng tunay na pag-ibig sa iyo, mahal na Panginoon. Hallelujah. Na amin po kayong mahalin, totoong mahal na Panginoon. Magmula sa aming puso, gawa, at katotohanan, dakilang Diyos. Hallelujah. At anong mga makipangin na yung mga anak, dakilang Diyos. Through the first prayer po namin, Pastor Wildis Radalmida, sa makapangyarihang pangalan niyo po, mahal na Panginoon, in the mighty name of Jesus, aming pinapalayas at sinasaway lahat ng uri na gawa ng kaaway. Di mo nyo nagbigay ng mga pag-alinlangan. Hallelujah, demons of that cast out in Jesus' name. Di mo yung mga problema, kahirapan, karamdaman lahat ng uri na gawa ng kaaway. Demons cast out in Jesus' name. Demons of life, wind, glory, carnality. Panglupaypay, demons cast out in Jesus' name. Di mo yung panlalamig, demons cast out in Jesus' name. Lahat ng uri ng mga problema, karamdaman, hallelujah, cast out in Jesus' name. Be healed right now sa mga parehang pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Be blessed and be healed in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Sa unang dalahin po na mga galang pastor sa mga parehang pangalan ni Jesus. Praise the Lord, praise the Lord. Ating palapakan nating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. At patuloy po natin, papurihan natin dakilang Diyos sa pamitan nating pagsigaw. Hallelujah, praise the Lord. May kasamang lukso po, sabay-sabay po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ating palapakan